Hello, everyone. Can anyone hear me clearly? Hello? Can you hear me clearly? Hello? Can you type if naririnig niyo po ba ako? Welcome and happy time zone. Pero meron kayo nakikita sa screen, tama? Mahina. Mahina yung boses ko. Hold on na. Stop ko muna screen share ko. Okay. Screen share ako. Okay. Eto. Gusto niyo ba? Okay. Hear you. Hello, Chappy? You Chappy? Teka. Teka. Yan. Chappy pa rin? Or okay na? Okay. Thank you. Once again, happy time zone sa lahat. Good morning, good afternoon, at saka good evening. I believe na um, nasa iba't ibang bansa tayo ngayon. Can you, okay naman yun. So, can you type there to the chat box kung saan lugar po kayo para ma-welcome ko kung saan country po kayo? So, hello, welcome from UAE, Sir Nelson, from Macau, from Qatar, from KSA, ano pa? KSA, Baguio City, welcome sa SMI session natin for tonight. So, I believe marami dito ang bago lang. So, kaka-enroll lang, zero knowledge. Kaka-join lang sa SMI na indicator natin. Welcome din from Lebanon, yung mga Mimi. And paki-type 1 if you're just newbie here or as in zero knowledge, kaka-join lang sa community natin. Oh, hello, Ma'am Lou. 4 days. Okay, wow. Marami ditong bago. Type 2 if you're using na our SMI for a while or kahit for a month na. I believe na kaya gumagamit kayo ng SMI kasi paldong-paldo. Tama? Fit to TP1, TP2, and TP3. Welcome, Ma'am Heidi. So, good evening, good morning, and good afternoon once again. Let's start with our SMI session for tonight. Before that, I would like to introduce myself first. I'm Coach Brian. I'm Coach Ryan. I'm an entrepreneur, forex trader, a one-on-one coach, and a graduate of Bachelor of Science in UP. So I'm a result-driven entrepreneur and a forex trader with a passion for market analysis, business development, and financial freedom. I combine strategic thinking with real-world trading experience to create opportunities and to help others grow. I'm an entrepreneur. Before I do my business in cakes and pastries. So, konting background lang, I've been into this business for a while since 2011.
Itong cakes and pastries ko kasi this is a family business but my mom went to States. Ako na yung nagpatuloy. Pero wala kaming physical store. We just made cakes home-based. So I made um, a, a page, online page in Facebook to introduce my product. So dito lang ako nagbebenta sa Facebook through online. But now, since I started my Forex trading 2017, so na-change na yung ano ko, main focus ko is more on Forex trading na po ako. Yung cakes and pastries ko is just sideline ko na lang. Tumatanggap ng ako ng mga orders. But I don't really post na for a while. Kasi hindi na kakayanin magbe-bake pa while I'm in trading. Ito, konting background na yun ko lang sa business. So now, I'm coaching one-on-one sa mga busy na nag-join sa community po natin. So, if meron kayong interested kayo magpa-coach one-on-one kasi mostly sa nagpapa-coach sa akin is super busy, hindi maka-join sa mga webinars, lalo na sa mga trainings ng mga coaches natin, na Coach Nars, Coach March, na Coach MJ, Coach Jimmer. So ginagawa na lang nila is nagpapa-one-on-one coaching sila. Anyways, kasi nagpa-one-on-one coaching kayo, I think meron yung staff. So, kung gusto niyo talagang matuto at matutukan tong business na to, which is very potential business, you need to invest. You need to invest for education. Kailangan natin mag-invest para matuto kasi hindi lang in a snap of our finger, malalaman natin, alam na natin kung paano mag-trade. Medyo critical siya na side ang forex trading pero napaka-potential when it comes to income generating. So maganda to na business and I would just like to welcome everyone to this kind of business. So, ngayon, we are going to tackle about smart move indicator. Ito pala is just one of our cheat codes na free bonus para sa ating lahat ng dito sa community. Kasi ganyan tayo kamahal. Coach Nerd, founder of our community. Na bumili siya ng isang cheat codes para i-free niya sa atin. So, eto kami from Mondays to Friday, dinidiscuss namin paano basahin yung smart move indicator natin. Kasi, lalo na sa mga baguhan dito, I believe na nako-confuse pa kayo. Paano gamitin? Ano ba to? Sabi nila, ano to, copy trade. Paano ba to i-copy trade? So, in the long run of our discussion, I hope you will understand. But gusto ko lang ipaalala na lahat ng mga questions niyo, just type it there, but I will answer it after sa discussion. So, welcome once again, and let's start with our smart move indicator. Ito pala is one of our cheat codes na binigay ni Coach Nars sa atin. So, ito. Ang tanong una is, bakit natin gagamitin ang mga indicator? So, why? Bakit nga pa? Pwede naman tayong mag-trade director, pero as a newbie, hindi pa natin alam. I believe kailangan pa natin dumaan sa proseso. So, unang-una, bilang student, kailangan natin mag-join ng onboarding class. Meron tayong onboarding sessions with Coach Nika and Coach Marge. I advise mag-join kayo kasi lalo na sa mga baguhan, kailangan natin ma-orient paano ba mag-umpisa matuto ng trading, lalong-lalo na sa forex trading. How we use those indicators, ano ba yung buy and sell. So, dito, mas pinapasimple ng indicator natin kung paano mag-start ng trading to have a profitable way. Kahit kinakopy lang natin yung positions or anong mga signals na binibigay ng SMI. But this really helped us in a shorter
period of time. Kasi sa amin, sa time ko when I started trading 2017, it's very hard. Bakit? Kasi yung mga cheat codes, hindi ganun ka mura. So when I have this knowledge about forex trading, self-study talaga. I really study paano yung mga technical analysis, kung ano ba yung mga iba't ibang klase ng indicators like the Fibonacci or whatever. But at the end, it's very confusing kasi ang dami mong um, um, kailangan intindihin. But ngayon, we are so blessed. Bakit? Pinasimple. Pinasimple ng mga indicators nito. At saka, napakaswak sa bulsa. Na? In an investment with a very small amount, very small capital, makakapag-trade na tayo. Sa amin dati, yung indicators, bibilhin is $150,000. Very expensive. Kaya blessed tayo kasi libre lang. Libre lang sa community natin, yung SMI natin. Sa NOAA natin, it's just $159 as we started. Pero marami na tayong makukuha ng mga cheat codes at saka indicators. So, in this way, as we have this indicator, special indicator para sa atin, it helps us na kung paano tayo mag-entry at saka paano tayo mag-exit sa trading natin. Tama? So, hindi kino-complicate ang lahat. Let's have this habit na titingnan na lang natin kung anong binibigay na signal, but we have to also know or we have to learn also how to analyze on our own. Kasi ito kasing mga indicator, it's very helpful. But let us admit na hindi ito 100%. Okay? Kasi gawa lang ito based on an AI or analysis ng digital, gawa ng digital. So, medyo merong mga errors sometimes, but ito yung sinasabi namin sa mga coaches. Kailangan din natin matuto sa sarili natin kung paano magbasa ng chart. Okay? So, at least kung alam natin yung takbo or ano bang paglagay ng mga buy and sell na ano dyan, ng mga position, at least when we are going to enter into this SMI indicator, it would just be a confirmation sa na-analyze natin. So, kung win rate lang ang pagbabasihan, nasa 70 to 80% ang win rate po ng indicators natin. Hindi namin sinasabing mga coaches dito na 100% win rate talaga yung community namin kasi magiging sinungaling kami dyan. Magiging scammer kami dyan. Okay? So, we have to educate ourselves. We have to learn kung paano magbasa ng chart, paano maglagay ng mga buy and sell or paano ba mabasahin yung mga candlestick. Kasi basic knowledge of that, it would help us confirm with our indicator. So, yan, mas madali tayo makapag-decide kasi makikita natin in the long run kung ano ba talaga ang trend. Ganon. Narinig natin sa iba. Anong position mo ngayon? So, para at least hindi kayo ma-confuse. We have to understand kung paano natin gagamitin yung pag-trade sa forex trading using our MP5 and how to use our indicators, paano ba po i-apply. So, eto ngayon gabi, i-explain ko sa inyo kung ano yung makikita niyo sa SMI natin. At least, maiintindihan niyo kung anong mga indicators or anong mga signal ang nakikita natin sa SMI. Okay, so ano pa? Ito pa ay swak gamitin kahit baguhan ka o may experience na. So, next is, so, what are technical indicators? So, meron tayong 5 major indicators. Ito ay buy and sell signals, support and resistance zone, market structure, retest zones, and oscillator. Ito yung parang basic lang sa atin. At least we have to understand how these indicators go. Para makita natin
at maintindihan natin paano gagamitin through this kind of indicator. Kasi um, parang basic lang, tama? Kasi mas maganda talaga is basic. We will start in the basic. Kasi nga, sa pag-aaral na natin, from elementary hanggang college, meron pang mga major na mga subjects, pero at the end, we are going to go back to the basics. So, doon pa rin ka sa 1+1 at saka ano yung simpleng Tagalog lang or ano simpleng English lang, hindi na yung how to make those sentence. You cannot encounter that sa pagtatrabaho na natin. Tama? So the basics lang talaga. Medyo merong background, at least we have the knowledge. But at the end of the application talaga, when it comes to this business and even to other business, basic is the most important. So kaya, eto, meron tayong 5 major indicators sa pag-intindi kung paano natin babasahin yung chart natin. So, unang-una is the buy and sell. I will explain to you this, to this images here. Eto. So, nakikita natin na meron tayong buy signal. Nakikita niyo ito, may sell pala, sell. Sorry. Sell. Once mag-signal ng sell, lalabas nun ito. Diba? Meron tayong candlestick. Diba? So once mag-signal ng sell, this is a potential for us to position sell. So, ito din, nagbaba siya ng dalawang candle, tapos nag-signal na naman sa ulit dito ng buy. So, pag may signal na naman ulit si SMI ng buy, so, it is our potential. Sumabay na naman tayo ng buy. Ito na naman dito, nag-signal ng sell. Coach, parang merong sell plus dyan, coach. Bakit? So, itong sell plus natin, this is a signal that indicates na mataas yung bababa yun. So, sell, it's going down. Buy, it's going up. So, once the SMI will signal sell plus, mataas yung ibababa mo. So, nakikita natin sa screen natin na mataas talagang binaba sa sell plus na signal na nilabas ng SMI. So, eto din ang pagbasa natin. So, dito din, nag-signal ulit ng buy plus. So, umakyat siya, pero hindi diretso. Tama? Umakyat siya, merong mga retraces, merong mga retest, pero taas yung inabot niya bago siya nag-signal ulit ng sell. So, this is how we read the SMI. Pag once merong mga signal na buy and sell, potential, pwede tayong magsabay. Okay, so I believe naka-join kayo sa Hero 30 natin na session ni Coach MJ at sa kanila Coach Mark at saka ni Coach Nars. Once kasi mag-signal tayo ng sell dito, potential tayo, pwede tayong makascalping. So I advise na kasi hindi naman natin predict. Unpredictable kasi yung market. So, yung binibigyan ni SMI din is kung ano lang yung analysis nila through digital. So, we have, kaya yun sinasabi ko na kailangan din natin marunong magbasa. Paano ba to? Kasi gagawin na lang natin yung indicators as our confirming. Okay, so eto yung buy and sell. At least, alam niyo kung paano maglagay ng buy at saka paano maglagay ng sell. Kung sa analysis niyo, aakyat to, so you have to position what? Kung aakyat, anong i-position niyo? Type daw. Type in the chat box. Kung paakyat, okay, very good. Buy. So we need to position a buy kasi meron akong student na kinoach one-on-one. Coach, bakit ganito? Pababa yung trend pero na-position ako ng buy, bakit nag-negative? Natural, buy yung clinic nyo, napababa, normal pa, sell yan. Kasi pag paakyat, it means we have to position our trade to buy. Pag bababa, we have to position our trade to sell. Ito yung nakikita natin usually sa SMI natin. Merong signal na sell, buy.
Okay? So, move forward tayo. Ito, another example. Nag-signal si SMI ng buy dito. Sabay tayo ng position ng buy. At saka, advice ko din kasi mostly mas madali tayo maka-profit if we just have our scalping na na strategy. So yan naman talaga ang tinuturo sa atin, sa community natin. The best talaga sa scalping position. So, or strategy. So once mag-signal ng buy, sabay tayo na mag-position ng buy. Pag once nag-profit na, close na agad. Huwag na rin mag-ante na aakyat ka to. So, para kang yung pulan. So, once mag-profit, let's just be contented. Makontento lang tayo na nag-positive na, close na. Kasi sa isang araw, maraming beses pwede kang mag-scalping. So, kahit pa piso-piso pa lang yan na $1 lang yan, but within the day, di ba, magiging malaki yun. Kasi depende din yan sa capital natin. So, kung maliit lang yung capital natin, let us be satisfied if naka $1 tayo or kahit point 20. So, sino ba magbibigay sa atin ng point 20? Diba? Sa scalping ng method. So, yan. So, sabay lang tayo. Ha? Kasi ang pinapakita talaga actually sa SMI na signal natin is the 5-minute and 1-minute time frame. So, mas madali if mag-scalping tayo within that time. Pwede naman tayo mag-swing trade or day trade. Kaya lang, kailangan natin i-position with the take profit and with the stop loss. Para at least we can protect also our capital. Hindi dapat protektahan muna natin yung capital. Huwag tayo maging greedy para gusto natin mag-profit agad, profit. Gusto ko maging mayaman bukas. Kasi merong trust. We have to learn this kind of business. Kasi hindi lang to short term. Okay? Nag-join kayo, I welcome you kasi itong negosyo to, hindi lang to pang pang short time. Kasi this kind of business, it will run in a long term. Okay? Yan ang iisipin natin. Huwag lang tayong gusto natin bukas maging mayaman. Pwede naman yan, pero ang iisipin natin mag-last. Okay? Kaya gusto natin mag-prepare dito. Tama? So, let's go forward. I believe naintindihan nila kung mayroong mga signals, we can potentially sabay, pwede tayong sumabay pag nag-signal ng buy, pag nag-signal ng sell, sell na naman tayo, pag nag-positive na, goods na, close na. Okay? So, next is our support and resistance. So, dito sa support and resistance natin, nakikita niyo dito parang merong shadow. Tama? Tama. So, dito, ang makikita natin, merong shadow na blue at saka dito. So, this is our support and resistance. So, ano itong support and resistance, coach? Ito ay automatic na ipinapakita ang mga importanteng price level. So, gabay, ito din ay isang pahiwatig. Pag dito lang umaakyat na range, dito lang nagre-ranging yung mga candlestick. Kaya nito, nagsignal siya ng sell, bumaba siya, pero hanggang dito lang. Within this range, this is our support area. Hindi talaga siya lumalagpas dito. So within this range lang siya, yung mga candlestick, bumababa, at saka umaakyat naman hanggang dito rin naman. So this is our resistance area. It means, dito lang siya nagre-ranging. Tama? So, dito nagre-ranging yung support and resistance natin. Kung kayo, baguhan pa, medyo kailangan natin sanayan na scalping lang talaga. Kasi hindi natin alam. Kaya dito,
Kung sasabay tayo ng cell dito, kahit nag-cell plus pa yan, pero nagre-ranging siya lang dito na area. Medyo delikado if hahayaan natin. So once na-position tayo ng cell, kaya yan sinasabi ko kanina, scalping, pag nag-positive, close na natin. Para at least safe na yung um, profit mo kesa nagbaba, umakyat tuloy dito. So, maluloss tayo. Masusunugan tayo sa ganyan. Kailangan natin malaman kung paano basahin yung iba't ibang klase ng issue. So this is our support and resistance. So kita nyo as you have observed that within this line here and here sa baba, this is our support and resistance. So, okay, so pagdating dito, nag-signal ng sell, bumaba, nag-signal ng buy, nagmakyat, tapos bumaba na naman, nag-signal dito ng sell, bumaba ulit, pero dito lang na-range talaga. Nag-signal ng buy, umakyat dito. Within this range lang sa support and resistance. So, pag once merong breaking of structure, ano ba ibig sabihin ng breaking of structure? Nag-iba na siya ng structure. So, di ba, ranging lang dito na area. This is our support zone, support and resistance zone. So, dito lang. Pag once nag-break na dito na area, nilagpas niya na. This is a very potential na tutuloy ang tataas yung aabutin ng buy. Kasi nag-break sa dito sa taas. Pero if dito siya nag-break sa baba, change of structure, breaking of structure, potential sell. Taas yung ibababa. So, hindi na siya nasa support and resistance zone. Kasi, nag-change na siya ng bagong structure. Okay? So, at least, alam nyo na within, ito yung sinasabi ni Coach Ryan na nag-ranging lang dito sa within the support and resistance zone. Antayin ko, sasabay ako ng scalping dito, pero antay ako ng potential na breaking. Kasi once merong breaking of structure, potential, aakyat ka yan ng mata. Okay? So, understand? I hope you understand. Pag meron kayong questions or katanungan, i-type nyo lang dyan. Tapos, babalikan ko kayo mamaya. Okay? Let's just finish the discussion bago tayo mag-question and answer. So, ito another support and resistance zone. So, dito, nag-signal ng buy, umakyat ng sell, bumaba, dito na naman, nag-signal ng buy, umakyat, nag-signal ng sell. So, within this range lang. Tama? Merong mga false breakouts dito, pero within the range pa din ng support and resistance zone. Pagdating dito, nag-break talaga, hinit niya ito yung line dito. So, tumuloy ng taas. It's a very potential. Pag alam nyo, magbuhit ng mga lines dyan sa cellphones nyo, tingnan nyo dyan sa MT5 nyo, sa cellphone nyo, meron kayong makita dyan settings kung paano magbuhit ng line. So, if medyo confused pa kayo, hindi pa kayo kabisado sa MP5 nyo, ask your coaches. Message them, kulitin nyo. Huwag kayong mahiyang mangulit sa kanila. Kasi yan naman talaga yan naman talaga ang trabaho namin mga coaches. Tutulungan namin para mag-guhit. So, sa mga lines dyan, paano mag-guhit? Merong F na sign na parang Facebook. Merong iba din dyan yung pag once i-click mo sa vacant na space or any space sa screen nyo, may lalabas na circle. Merong tatlong guhit na merong tatlong dot. Yan. Hanapin nyo lang kung paano mag-drawing. Merong mga horizontal line na sira dyan. Para alam nyo mag-guhit. At saka ma-identify nyo na, this is just the support and resistance zone. Kasi nag-ranging yung sa dito na. Antayin ko pag mag-break dito sa dinowing ko or niline ko, potential ako makakasabay ng medyo mataas. Okay? So, pagdating dito, nag-break siya, umakyat dito, nagre-ranging dito. Tama?
Nagre-ranging na naman dito, nag-sell signal, nag-buy signal, dito na area. Hanggang nag-break. Meron din breaking of structure dito na area. Bumaba. Okay? So another example of our support and tama. So ito na naman is our market structure. So, ang question, anong market structure to? Anong trend to? Okay? Yes, sa mga baguhan. Downtrend, wow. Very good. Ito ay pa-downtrend kasi pababa. Pababa ng pababa. So, ito yung tinatawag natin downtrend or the bearish na trend. So, malalaman natin kung ito ay pa-downtrend o pa-bearish. Kung meron siyang higher high, higher low, a lower high, lower low, lower high, lower low. Pababa. Yun, pababa ng itsura. So once pababa, this is a very potential position of what signal? What position? Sell. Okay? Pag makita nyo, suggest ko din, pag magbasa kayo sa MT5 yung chart nyo, huwag kayong mag-base lang sa isang time frame, dalawang time frame. 1 minute time frame kasi yan ang pinapakita ni SMI or the 5 minute time frame. For you to confirm kung tama ba yung nasa analysis nyo na pa-downtrend to, tingnan nyo lahat ng time frame. 1 hour, 4 hours, day trade, anong day na time frame para makikita nyo, mas makikita nyo kung pa-downtrend talaga kasi sa 4 hours, ito yung itsura, ito yung day. So, mas madali sa atin ma-recognize. Okay? Kung paano mag-identify ng trend. Okay? So, next is dito. So, once nag-signal ng buy, umakyat siya dito na range, dito din nag-sell. Nag-signal na naman siya ng sell, bumaba naman dito, within this range lang din. Okay? So, umakyat na naman, sell, mataas na sell, may plus kasi, yung signal bumaba, pero within this. So kung naguhit kayo ng dalawang line, maintindihan nyo na ito ay pa-downtrend, mas makita nyo na dito lang nagre-ranging. Okay? So merong signals dyan na nagre-ranging yung buy and sell. So potential, pwede tayong sumabay ng buy and sell ng scalping. So pagdating dito, nag-signal lang buy at saka anong nangyari? Merong change of structure, nag-break of structure siya. So, hindi na siya tumuloy ng pa-downtrend kasi nag-change of structure. This is what our market structure indicates. You know? So, pag once merong breaking of structure, umakyat na sa tuloy dito. So, meron ng ibang structure. So, this will be a potential, ano na naman. So, ito pa sell, dito is buy naman. Nag-change na siya ng structure. Hindi na siya tumuloy pa ng pababa dito. So, palit na siya ng structure. So, once meron ng break of structure, possible, mag-change na naman yung position natin. So, hindi na tayo mag-sell. Pa-sell kasi hindi na pa downtrend kasi uptrend. Okay, another example of our market structure. This is what we call the bullish or the uptrend. Malalaman natin kasi merong higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher. No? So, makikita natin, ma-observe natin sa market structure natin na pataas.
So this is a potential 5. So ano yung position here? Dito, nag-signal siya ng cell. Sabay na naman tayo mag-selfing. Dito, bumaba. Nag-signal ng buy, akyat na naman. Pero, nag-signal na naman cell at saka bumaba, buy. So, you can observe na nagre-ranging lang siya within this range. Okay? Pataas. Kanina, nagre-ranging pababa. So, ito, pataas. Parang kagaya din ng support and resistance natin. So, the support and resistance doing the sideways. Yeah. Pero ito, pa-uptrend, bullish. Bullish pala. Bakit bullish ang tawag? Kasi bull. How the bull attacks, it's going up. Yung bearish, how the bear attacks, it's going down. Kaya bearish ang tinatawag sa structure ng pasel, pa-downtrend. Ito, pa-uptrend, bullish. So, pagdating dito, umakyat siya, but nag-signal sa nag-breaking na naman. Merong breaking of structure. At least, once malaman nyo or alam nyo mag-hit sa cellphone nyo ng dalawang line, identify nyo pag once i-break nyo, i-break na dun sa cellphone nyo yung line, possible, mag-iba ng structure. There will be change of structure or breaking structure, magiging papay. Okay? So, let's go forward. I hope understand natin. Nakuha natin yung uptrend, downtrend, kung ano yung trend ng market structure. Okay, next is, here is the retest zone. Ano ba itong retest zone? So, ito. So, ito, nakikita natin na meron tayong retest zone. Ano ba yung retest zone? This is a highlight area where price might retest after breakout. So, this helps us identify the secondary entry point. Example here, nag-reach lang siya dito, meron siyang retest zone kasi maliliit lang yung candlestick na lumalabas. That's within this area lang. So, merong mga retest kung ano ba talaga, pababa ba siya or pataas pa talaga. So, dito, bumaba, nag-signal ng buy, umakyat, pero hindi tumuloy ng akyat kasi nag-signal na naman ng sell. Bumaba, pero nag-retest sa within this area, umakyat pa pala dito. Ng signal, tapos umakyat, hindi dumiretso kasi nag-signal na naman ng sell at saka bumaba. Kung hindi siya bumaba diretso, nga, kita niyo sa picture, hindi diretso. Kasi ang nakikita dito, merong retest zone. So, merong retest zone. Okay? Bumaba siya pero hindi siya tumuloy pa ng baga. Kasi merong mga retest. Itong shadow na to is the retest. So, merong ganito. Coach, paano ba yan ilagay sa MT5 namin? Hindi ito mailagay sa MT5 natin kasi this is a indicator specially made. So, kinostomize to ng may-ari ng signal na to. So, walang ganito na itsura sa MT5. So, hindi tayo makakapag-set up ng ganito. Pero makikita natin, nag-retest zone pala to kasi through the candlestick. Kaya kailangan natin malaman din kung anong mga classes ng candlestick. Diba? Meron ding mga names yung candlestick. Merong doji, merong shooting star, kaya merong hammer. So, kailangan din natin malaman yun. For at least, we can recognize na ano yung susunod na candlestick. Identify din natin. Here, sa SMI natin, merong mga retest zone yung makikita natin na shadow. Okay? Pagdating dito, nag-signal, umakyat ng area dito. So, nag-retest lang siya. So, nakikita niyo yung retest zone. Hindi siya tumuloy ng sell. Okay? Another example, ito.
Ito. This is, kanina is the cell na retest. Dito naman is the buy. Yung signal ng cell, bumaba, nag-retest sa in this area, nag-signal ng buy, umakyat, pero merong retest. So, ano ba yung retest? Umakyat siya, pero merong mga fallback ng area dito. So, nag-retest lang siya within this area, pero tuloy-tuloy siya na. Umakyat talaga siya. So, hindi siya merekto na umakyat. Na, so, nag-retest sa dito na zone, paakyat. Yung signal ng cell, bumaba ng konti, yung signal na naman ng buy, so meron siyang retest pataas. Dito na yun. So this is how we can identify the retest zone. Meron tayong, kailangan natin malaman yung market structure, if it's uptrend or downtrend, kailangan din natin ma-recognize yung retest zone para at least hindi naman tayo kamali sa analysis natin. For example, tayo or nagbasa tayo ng papay, so baka sa isip nyo diretso to aakyat ng malayo, pero meron pang mga retest point. This would somehow kailangan natin ng malaking capital para at least kahit nagre-retest ka, hindi maubos yung balance. Kasi kaya nito, umakyat siya pero meron siya mga mga retest na bumaba pa. So, hindi maabutan yung balance yun. Para meron pa kayong balance na makapag-run pa sa trading. Okay. So, next. So, is our oscillator. Oscillator, ito yung oscillator. Ito yung nakita natin kanina, tama? Pa-downtrend. This is the bearish structure. So, ito, merong signal na buy at merong signal na sell. Ito yung oscillator. Ito yung pababa. Nakita nyo, may green na line na may kadugtong na red, merong green, red. So, this is our another indicator na nagbibigay ng confirmation. So, for example dito, signal ng buy, i-confirm natin sa baba, pa-buy, umakyat talaga sa dito. Yung this one. Kasi, hindi umakyat. Tingnan naman dito, nag-signal ng sell, bumaba ng sell. Tama, red, kulay. This is our confirmation. So, pag once mayroong mga signal lumalabas dito, tignan natin din sa if kinonfirm yan. Dito, nag-buy ng signal, confirm. So, halos ka-line lang sila sa baba. Okay, dito, makyat, mag-sell. So, this is our oscillator. Coach, paano ba maglagay ng oscillator sa MT5 namin? Meron tayong oscillator na nilalagay sa MT5 natin. Ang tawag natin dyan, stochastic oscillator. Pero hindi ito kasi customized ko. So, once maglagay tayo ng oscillator, you ask your coaches, Coach, anong setup ng stochastic oscillator? Sabi ni Coach Ryan, patulong naman paano mag-set up. So, hanapin niyo lang dyan yung merong mga moving average, nasa baba yung stochastic oscillator, set up niyo lang. Ask your coaches or sina Coach Nika, I think sa onboarding, sineset up nila o tinutulungan nila yung mga bago sa community. So if not, hindi pa kayo nakapag-set up, just ask your coach or you can message me if busy yung coach me. Okay? So, para at least matulungan ko kayo paano i-set up yung oscillator natin. So, once mag-set up kasi kayo ng stochastic oscillator sa cellphones nyo, hindi isang line lang gaya nito ang makikita nyo. Balit dalawang line. So, dalawang line na magkaiba yung kulay pag-set up. So, yun din ang confirmation natin. Pagpasa natin sa
sarili nating analysis sa cellphone natin or even sa laptop. Okay? Another example of our oscillator is this one. So, example of a bullish trend. So, signal na sell dito, merong signal ng sell bumaba. Tapos ang signal na naman ng buy, umakyat ng buy. Nag-signal dito. So, merong mga ano dito. Dito. Confirm dito natin sa mga line. Dito nag-get din dito na area. Akit din dito. Pababa. Bumaba din dito. Bumaba. Nag-signal ng sell dito. Check natin. Nag-signal talaga ng sell. Tapos nag-signal ng buy. Ito lang yung confirmations ng SML. Hindi lang, aside sa, so super blessed tayo kasi sa SMI pa lang, maraming signal na binibigay. So, once meron lumalabas dito, potential tayo makasabay. Confirm natin dito na talagang akit ko yan sa o bababa. Yan. Ano pa? Ito yung usual na kita natin, set up ng SMI. Tama? So, once ganito yung makikita nyo, copy paste na lang. So blessed kasi maganda yung affiliator natin mostly from 70 to 80% win rate. Assurance na meron tayong profit talaga. So dito, once maglagay ng entry, lalabas talaga ito, di ba? Merong lumalabas ng ganito sa SMI screen natin. Ito yung nakita natin na nagra-run 24/7. So once merong nakalagay dyan na entry, i-entry nyo dito sa price na to. For example, pagpasok nyo sa gusto nyo mag-trade, gusto nyo kasi break time nyo, punta kayo sa SMI, dun sa Telegram na Zoom link, pasok kayo, ito yung lalabas, ito yung makikita natin. So, pag nandito ka pa na area, pwede ka pang sumabay. Sabay ka, lagay. Sabi dito kasi entry. Pataas yung TP1, TP2. So, this is a buy position. So, nag-position ako ng buy dito at least 3764.98 na price. So, position ako ng buy 0.01. Set up ko din ng TP at 3772 point something. So, set up nyo dyan yung TP nyo, tapos i-set up nyo rin yung stop loss nyo dito. Okay? So, coach, paano ba ilagay yung TP1, TP2, TP3? Tatlo kasing TP. Sa point here. It means tatlong TP, tatlong position. I advise one position at a time. So, position kayo ng entry dito by set up nyo muna dito sa TP1. Kasi merong instances kasi na, di ba kanina nag-discuss ako na patrend ng nasa support and resistance pero merong breaking of structure. So merong time na na-hit niya yung TP1 pero pagdating dito sa taas, nag-breaking of structure. Nagpababain siya. So, hindi na ma-hit na yung TP2 at saka TP3. There are times, I'm not saying na all the time. Kasi most of the time, dito sa SMI, is nahihit talaga yung TP3. Umaabot pa ng taas ng TP3. Pero meron din time na nag-change of structure. So, once nag-position kayo ng isa, na-hit na yung TP1, pag nakikita nyo kasi maa-analyze nyo din, if tutuloy pa to, pwede na naman kayong mag-position ng buy. At saka i-set up nyo na naman sa TP2. Okay? Pero kung malaki talaga yung capital nyo, pwede kayo dito na area mag-position ng buy, tatlong position. At saka yung isa, i-position nyo dito sa TP1, yung pangalawa, i-position nyo sa TP2, yung pangatlo, i-position nyo sa TP3.
So, normal, tatlong position, tatlo din stop loss. Okay? Maglakay kayo, take isa-isa ng stop loss. Sa kaya lang ninyo na i-loss. Pero, advice ko actually para hindi tayo mag-close ng loss. Pwede, for example, dito na yung area. Nag-positive na kayo. Kasi, naantay niyo talaga na ma-hit yung TP1. Dito na area, nasa ano pa, in the middle pa, or hindi pa siya umabot sa TP1, you can drag. Diba? This is what we call the trailing stop. I-drag natin tong SL na position dito, is-akyat natin dito na area. Para at least, kung mag-retest siya or bababa yung time or yung candlestick, pag ma-hit niya yung stop loss, nag-close yung stop loss with a profitable position. Okay? So, hindi negative. Tama? So, this is what we call trailing stop. Akyat lang natin dito yung stop loss natin para at least pag magbaba yung dito na area na candlestick, ma-hit niya yung stop loss, positive, ma-close siya na positive. Okay? So, coach, paano ba yan, coach? Nag-try ako, hindi ko ma-drag yung stop loss ko. Baka kasi nilag niya ng stop loss pero nandito pa yung positive. Hindi yan pwede kasi dapat kung dito na almost hitting the TP1, dito sa baba, pwede niyo siya madrag. Yan. Okay? So yan, pag set up nyo, tatlo. So, advice ko din sa lalo na sa mga baguhan. Be content isang position, one position at a time. Pag na-hit yung TP1, gusto niyo pang or makita niyo akit pa to, sabay na naman. Pero kung malaki yung balance niyo or capital niyo, pwede naman at least tatlong position. Para tatlo, malaki din profit. Yan. Advice ko lang yan sa inyo, pero sa mga believe marami na ditong malalaking capital, pwede naman tayo makapagsalita para at least malaki yung profit nila. Pero yan, hindi tayo mag-focus sa profit agad. Okay? Kailangan natin mag-focus sa mga strategy muna para at least advice ko din sa mga baguhan, wag munang mag-live account. Practice makes perfect. Demo mo. Okay? Kasi maa-assess niyo yung sarili niyo na, medyo confident na ako na mag-trade kasi profit na ako. Tama? Maraming nagpo-post sa GC natin na demo account lang yan, nagpa-profit yun. It is very inspiring. At least natututo kayo dito sa community. Once meron na kayong confidence na live account, ask your coach, coach, ano ba, pwede na ba ako mag-live? Baka meron na akong capital, ready na yung capital. So, pag meron din advice si coach sa inyo, makinig din kayo para at least we are here man not just to make profits from everyone, but gusto namin na protektahan din yung capital. Okay? Huwag tayong magpadalas-dalas kasi let's admit, when it comes to trading, isang pinakamalaking ano ba yan? Pinakamalaking importante is our image. Kasi once magigil tayo, normal, gusto natin mag-profit. So, pero once meron tayong self-control at saka marunong makontento, merong eksaktong calmness sa sarili. Kahit nag-profit ka ng $10 today, pahinga muna, bukas na naman. Okay? Kasi hindi naman pwede yung $1,000 mo, bukas magiging $5,000. Huwag nating i-mindset na ganun. Dapat, kung tinuturo nga ng ibang coaches or sa mga ibang research ko, kino-compute talaga. For example, $1,000. Using the $1,000 na capital mo for this month, i-divide mo yan sa
sa isang buwan, let's just say 20 times lang ka mag-trade, i-divide mo yung 1,000 na for the next month, maging double yan. So, magkano, i-type nyo, compute nyo dyan. Within the capital of 1,000, i-divide nyo sa 20 days na mag-trade ka. Ilan lang kailangan natin i-target? Yun lang. Huwag na tayong maging greedy na. Gusto natin instant kasi. Normal yan na sakit sa Pilipino. Sa mga Pinoy na gusto ngayon na-deposit ng 1,000, bukas gusto na ulit maging $10,000. Depende din sa inyo kung ganun yung talaga yung risk nyo. No, dito. Pero dito, tinuturo namin talaga na mag-demo muna kayo but meron na kayong strategy na nakukuha saka once mag-live account na kayo. Try to control yourself at least hindi maubos yung capital. Okay? So, another, let's move forward. Ito yung nakita natin usually sa SMI natin. Merong 5-minute time frame. Ito na side at saka dito 1-minute time frame. So, ito yung nakikita natin sa mga entry points. So, merong times na dito sa 5-minute, pa-buy siya, pero dito sa 1-minute, nagpa-sell na siya. Kasi normal sa 1-minute, mas madali yung candlestick mag-change. Okay? Eto, dito nakikita natin na na-hit na, lumagpas na. So, meron din dito, nakita natin na hanggang dito lang. Ito yung sinasabi ko na once mag-profit na tayo, if that's enough, antay na naman tayo mamaya. Okay. Baka hindi aabutin yung business. Pero kung malakas talaga yung loob nyo, antayin nyo talaga mag-hit to, pwede naman. For example, eto, binigay ko. Medyo mataas-taas pa. Pwede din kayong sumabay ng scalping. So, 5-minute time frame, din paglabas ng candlestick, sabay ka lang, purot-purot ka lang, pwede yan. Okay? Basta, litan lang talaga yung lot size natin para hindi maubos yung balance natin. Kasi merong mga retracers. So, once merong mga retracers, kailangan talaga yung balance natin enough to handle the retracers para hindi masunod yung balance. So, ito yung setup. Setup nyo, entry, if you want, stop loss. Yan lang. Gusto nyo talaga 3 TPs, 3 position. Sa 3 position, mayroong 3 TPs, mayroong 3 stop loss. Okay? Yung pa. Ito the usual. Ito, pa-sell. So, ito yung in-explain namin kanina, in-explain ko kanina na merong retest zone area at saka within this support and resistance area lang. Pagdating dito, nag-break out. So, yun yung sabi ko. Once merong breaking of structure potential, ito talaga lalabas natin para mas potential na entry natin. So, ito yung usual nakikita. When there is a breaking of structure, merong ibibigay na signal si SMI. So, kung hindi man kayo magtingin sa SMI, at least alam niyo na ito yung sinasabi ni Coach Ryan. Nasa ranging ng support and resistance, once merong, pag mag-break siya dito na area, potential maganda yung position ng pag-trade. Ito. At least alam niyo na. Diba? Kasi merong time na si SMI na papagod din. Papahinga yung laptop or the computer na pinaparani ng Coach Kurt. Sila yung nagpaparan. Just imagine, 24/7 pinaparan for every day. So, si computer, ang init din. So, at least, kung hindi kayo makakatingin sa SMI, alam niyo naman na mag-analyze. In-explain na naman namin kung paano. Anong mga indicators na importante based sa pag-trade. Ito. Here are some of our bullish flag
Ito yung mga symbols. So once makikita nyo na parang ganito yung takbo ng heart, bullish flag, meron tinatawag na bullish flag. Ito yung sa SMI natin. Bullish flag pala dito. So there are potential na merong breaking spot dito na. Pwede kayong gumuhit. Kung gusto niyo talagang mag-guhit sa cellphone niyo, pwede naman. Marami tayong mga kinds of uh, symbols na maguguhit sa pagtingin lang sa chart natin. So, another example of a bullish flag. Ito. So, yung bullish flag na merong breaking of structure dito, umakyat. Potential buy entry natin. Yan. Ito naman is the cup and handle. You can see, para siyang cup and handle. Dito na area is the resistance line. So, dito sa SMI natin, meron tayong makikita na cup and handle. So, merong resistance line and there is what? Breaking up. Break naman sa dito. So, potential na naman na makapag-entry. Next is, so another example. So, ano? Tutoy talaga or diba? So, gusto mag-wait. So, kailangan kayong matuto para pagdating ng araw kayo din yung magiging magtuturo dito. Okay? Everyone is potential to be a coach. Anyways, let's move forward. Another cup and handle. So, merong breaking of structure, potential for buy. Eto, here are the most important Forex trading rules every trader should follow, especially if you want to become consistently profitable. Okay, this is a reminder. Keep because this take away sa natuna natin sa discussion. So, unang-una is we need to have a risk management. Kailangan natin aware palagi how to use the risk management. Ano ba itong risk management? 1 to 2, risk only 1 to 2% of your capital per trade. Para at least hindi maubos yung capital natin. Di ba gusto natin mag-profit dito? Hindi gusto natin mag-bankrupt. Tama? So, kailangan natin i-protect yung capital natin. So, always set up a stop loss before entering trade. This is to protect your account, capital preservation first, profit second. Yan. Para hindi maubos yung capital nyo, kailangan kung kaya nyo yung i-loss niyang yan na amount, kaya maglagay kayo ng stop loss. I-risk nyo lang. Kaya ina-advise ng mga coaches nyo to have a very smallest lot size para at least kung meron kayong capital na 1,000, mag-ano lang muna kayo ng lot size na 0.01 or 0.1, at least hindi maubos. Kahit pa mag-retrace pa yan ng mataas, example, nag-buy kayo, bumaba pa yan, hindi pa yan maubos yung capital nyo. Pero kung maliit lang yung capital nyo, tapos merong retraces, kaya importante, maglagay tayo ng stop loss, kaya yun lang yung kaya nyo. Huwag nating hayaan na nag-buy tayo, tapos bumaba. So, ang resulta is masisinigan tayo. We have to always use risk management. Next is trade with a plan. Define your entry, exit, and risk to reward ratio. 1:2. Yan ang sinabi ko kanina. As much as possible, kung mag-trade tayo, isang position, pinaka-safest. Pwede magdalawang position, pero wag na mag-exit ng marami. Baka kasi merong mga retraces. Yung balance hindi na nakaka-handle or makapag
ano pa, bigay ng um, ano ng profits niyo. So, baka masunog at saka mahulog yung capital. So, never trade based on emotions or impulse. Follow your trading strategies strictly. Okay? So, pag medyo bad day yung araw mo ngayon, eh, huwag kang mag-trade. Kasi, once mag-trade kasi kayo with an emotion, um, na galit kayo or meron kayong kagalit or hindi kayo magmanda yung araw nyo, wag na lang kasi ang mangyayari niyan, you cannot decide correctly. So, baka mali, matubos yun. Next is control your emotions. Don't chase losses. Once lost ka, bukas na naman. Okay? Kung nag-win na naman, bukas na naman. So, stay calm after wins. Na avoid overconfidence, be patient, and wait for the right step. Don't chase losses ha, no revenge trading. Kasi the usual na nangyayari, nag-loss ka, parang nanggigigil ka, mag-deposit ka na naman ulit, at mag-trade ka na naman ulit kasi revenge trading ang gusto mo. Mauubos at mauubos din. Kasi hindi ka makapag-desisyon ng maayos. Hindi ka makapag-analyze ng. So, wag na wag mag-trade if meron times na nag-loss ka. Accept. We must learn how to accept. Kaya nga, nire-remind namin na kailangan lang maglagay ng stop loss para kung ano lang yung kaya natin. Para meron pang maiwan for our next day. So, nag-loss kayo ngayon, bukas na naman. Pahinga muna ako kasi nag-loss. Bukas na naman. Because tomorrow is another day, another dollar. Okay? Next. Number 4, focus on market timing. So trade only during major sessions, the London, the New York, the usual time ng pagbukas ng market dito sa Philippines is 9 a.m., 4 p.m. at saka 9 p.m. ng gabi. So kayo nang bahala mag-convert sa kung saan nung kayo na country ngayon. So avoid trading during low volume or major news releases unless you're skilled in news trading. So sa mga baguhan, reminders lang na pag low volume, ano ba yung low volume puts? Yung maliliit lang yung takbo ng candlestick, huwag kayong mag-trade. Keep ganyan. At saka lalong-lalo na sa mga major news. So, sa lahat ng mga bago dito or sa lahat ng nandito sa sessions natin ngayong gabi, bago kayo magbasa ng chart nyo or mag-analyze, punta muna kayo sa Google Chrome nyo, i-search nyo si Forex Factory Calendar kasi merong news dyan. If there are high impact news, yung kulay is red. So, hanapin nyo yung USD or kung ano yung tinitrade nyo na currency. Merong mga high impact news, huwag kayong mag-trade. Unless if you are skilled one, pwede kayo makasabay. Okay? Basta alam nyo kung paano. Pero kung sa mga baguhan, advice, huwag kayong mag-trade if merong mga high impact news. Kasi baka maubos yung balance capital. Next, number 5 is master price action and technical analysis. So, learn how to read candlestick patterns. Yan yung sinasabi ko. Mag-join kayo ng onboarding class ni na Coach Nika at saka ni na Coach Marge para at least malaman niyo kasi tinuturo nila yung candlestick pattern. Paano magbasa ng candlestick. So, kanina na-discuss natin about support and resistance and the trend lines. So, anong mga kailangan natin malaman yun, yung mga technical indicators na discuss ko a while ago para at least we can read on our own, we can analyze on our own. Let's just make this indicator, SMI indicators, as our confirmation. Hindi, nag-analyze ako ngayon. Ito yung analysis ko. Uptrend, babay ako. I-confirm ko dito, pasok ako sa SMI namin. Okay?
So don't rely solely on indicators. Use them as a confirmation. Next. Number 6. Keep a trading journal. Advice ko din, kailangan kayo merong notebook. Record every trade. Why you entered, where you exited, and what you learned. Para at least kung nag-loss man kayo, alam naman natin sa susunod na trade, ayaw na natin yung trade. So, check natin sa journal natin, ano bang nagawa ko nun, bakit ako nag-loss nun. Review natin, review nyo yung journal nyo weekly to spot mistakes and improve. So, kung saan kayo nagkamali, you have to improve that. Para at least sa pag-practice nyo lang, nakikita nyo na kung ano yung dapat na gawin or how to correct your mistakes. So, every mistakes, there's always a learning. Okay? Once nag-loss, bukas, hindi na mag-loss. Kasi hindi na apply kung ano yung nangyari. Bakit nag-loss ako. Next time, pag mag-trade ako, dapat ayoko nang gawin kung anong nangyari. Okay? We need to spot the mistakes and to improve our strategy. Kasi, iba't iba traders, meron tayong mga sariling strategy na ma-discover sa sarili. Kasi my strategy is not applicable to you. Kasi iba yung na-analyze mo, iba yung na-analyze ko. So here are the indicators, confirmations lang. Kailangan importante. Kaya importante yun. Malaman natin paano magbasa. Okay? Para at least, itong mga indicators, confirmations na lang natin, magiging confluences na lang natin. To confirm if tama yung technical analysis. Okay? Number 7 is be consistent and disciplined. Ito, be consistent. Demo account, trade, trade, trade. Kung ano yung mga profits nyo, i-post dun sa thesis nyo para at least to gain confidence sa sarili mo rin at saka magiging inspiring. Yun. Oh, ang galing niya, kaya nga niya, bakit hindi sa akin? Bakit hindi ko makakaya? Kaya ko din ito. In this manner, this is a very important na. Kailangan tayo maging consistent sa pag-trade. Practice pa lang yan. Once profitable sa practice, how much more we will have for it. So, kailangan natin maging consistent at saka kailangan din ng discipline. Yan, consistency builds mastery. Follow your rules even when tempted to break them. Kailangan natin maging consistent. Learn from every mistakes. Move forward. Hanap ka na naman ulit ng right timing. Kung ano ba yung pagkakamali mo sa mga losses mo. So there's always a room for improvement. Okay? So, wag manghinaan ng ano. Kasi ganyan naman talaga. Just example, kung ngayon ka lang matututong mag-bike. Diba? The usual, pag sakay mo sa bike, hindi ka naman talaga diretso bubulusok ng takbo. Tama? Kasi madadapa ka pa, meron pang mga pagsubok sa buhay. So, ganyan din dito sa trading. Merong mga learnings na makukuha natin sa mga mistakes. You need to be consistent and consistent. And lastly, stay educated, keep learning about market structure, psychology, and fundamental analysis. Stay updated on economic events that affect our people. Okay? So now I'm open for question and answer portion. I'll go back to the question and answer portion. Yung mga tanong dito, be. So, may specific time po ba ang bigay ng signal ng SMI? Ang SMI natin is running 24/7. So from Monday to Friday, Forex, the XAU, USD yung pinapakita ng SMI natin. Pag weekend, Saturday and Sunday, wala kasing Forex trading dyan. So merong cryptocurrency, yung pinapakita is the Bitcoin. So, kung gusto niyo mag-trade ng Bitcoin pag weekend, pasok kayo sa SMI na Zoom link natin.
ipapakita. Yun yung pinaparan. Okay? So, coach, yan pong application sa SMI, pwede po bang i-download sa PC? If po ba yan? Hindi siya ma-download kasi this is an indicator, cheat code na binili ni Coach Nars, our founder. Inalaw niya na ma-share sa atin through Zoom link. So, kaya pinaparan lang through Zoom link. So, makakapasok tayo every now and then. So, makaka-access tayo. So, binayaran ko ni Coach, I don't know how much, but binigay niya sa atin. Nakaka-access tayo for free. Okay? Pero hindi ko na set up sa ano natin, sa PC natin. So, ano pa? Question, type niyo dyan para ma-answer ko po yung question. Coach, yan pong application na pwede po ba lang? Coach, anong specific oscillator po ang dapat gamitin sa confirmation? Sa cellphone natin, yung specific oscillator, yung stochastic oscillator is a 2080. So, pa-set up kayo kahit kung sino man coach kayo under, you ask them, or if not, kung busy sila, message me para at least mag-guide ko kayo kung paano i-set up yung stochastic oscillator. Hindi gaya doon sa pinakita ko kanina. That was this kinostomize niya. Customize yun from indicator kung saan binili ni Goldschner. So, hindi ganun ang setup cellphone natin. Pero sa stochastic oscillator na sineset up sa cellphone natin, dalawang line ang lalabas. Pero merong mga specific na range or levels. So, message me or message your coaches kung paano set up yung stochastic oscillator yun. Okay? So, every day po ba itong SMI live? Yes, every day. 11 p.m. from Mondays to Friday lang. Kasi Saturdays and Sunday walang session. So, if I advise sa inyo, kung nandito kayo ngayon, every day, join kayo ng SMI live hanggang ma-gets nyo talaga yung explanations or paano magbasa ng actually itong SMI applicable talaga kahit hindi na tayo mag-SMI. Sariling analysis natin. Kailangan natin makuha ng mga key points. Okay? So, kapag tatlong TP po ito, it means na tatlong buy position. Yes, rin po. Pwede po yung tatlong buy position na same price. Pwede. Yung iba, for example, mabilis yung takbo ng market, nag-click sila ng tatlo, same prices, para at least medyo malaki yung profit nila if they will put it in a 3 positions at the city. Pwede. Basta kaya ng kaya ng balance nyo. If not, para safe talaga, 1 position at a time lang. Okay? Coach Ryan, kapag nag-appear po yan, entry sa SMI screen, tapos TP, paano po namin malaman na sync po kami sa time ng pag-entry? Kasi pagpasok nyo, real time kasi. Ang takbo ng SMI is real time. So, pagpasok nyo, if there are times na pagpasok nyo, na-hit na yung TP1, pero hindi pa yung TP2 o TP3, you can still position your buy position even if na-hit na yung TP1 kasi hindi pa naman naabot yung TP2. Okay? So, real-time zone to. Real-time, So, once magbukas, merong time na pagpasok nyo, nakahit na ng TP1, pwede kayo maka-entry ng bago, i-set up nyo lang yung TP nyo sa TP2. Okay? So, coach, 1,000 US capital dollar, ano pwede lot size? For newbie, pwede 0.01. Pag once medyo kabisado nyo talaga or medyo mataas na yung confidence nyo, pwede kayo mag 1.1. Basta one at a time lang para hindi maubos yung balance nyo. Kasi minsan yung iba kasi
maraming posisyon. So, merong times na merong ang fallback, baka hindi makaya ng balance niyo if you put a 5 position, 3 position. So, kaya ina-advise ko sa inyo, isa-isa lang. Once nag-profit na, close agad, right timing na naman, hanap na naman kayo kailan kayo makakapasok na makapag-join na naman ng activities. Ma'am, pwede makahingi ng slide para mapag-aralan. Actually, hindi namin binibigay yung slides namin. Join na lang kayo. Or pwede naman talaga mag-screenshot na lang kayo. Picture, ha? So, coach, yan pong application SMS. Ready po ba i-download sa PC? Free ba yan? Actually, then, meron tayong recorded. So, mostly, in-post dun sa SMI na Telegram or if not, just message me sa schedule ko, nire-record ko. I'll give you the recording. Pwede naman. So, also dali mo. So, ano po, na magamit sa MP5. Actually, magamit ninyo. You can use this as your confirmation. Pag once pumasok kayo sa SMI, i-copy nyo lang. Kung anong entry price doon, lagay nyo doon buy sa entry price din. Tingnan nyo sa MT5 din kasi kayo mag-trade sa MT5. So, magagamit talaga ito. MI. Okay? So, kung mag-trade kayo, gusto ko mag-trade ngayon, pasok ako sa MT5 ko. Parang gusto kong gumamit ng SMI na indicator. Pasok muna ako sa SMI indicator para tingnan ko. Okay. Ang sabi ni SMI, mag-entry ako dito, mag-buy ako. So, position nyo sa entry. Okay? So, 24/7 running po SMI Monday to Friday. So, yes. Coach, paano ba ma-accept sa SMI Telegram? Hindi po ako na-accept hanggang ngayon. Communicate with your coach. Kasi merong requirement kasi once you're connected na sa VT Market, yun lang ang makaka-access ng SMI. So, ina-approve ng coaches niyo kung saan kayo under, sila ang mag-confirm, i-check nila yung email nyo if meron kayong nakakonect yung emails nyo sa VT Market natin. Okay? So, entry po basta nasa range ng last. Kung nasa last TP, wag na kayong entry. Antayin muna kayo if merong breaking of structure. Kasi magbibigay na naman yan ng bagong entry point, bagong TP, baka mag-change of structure. So kung nag-buy, na dating abot na yung TP3, potential baka mag-change of structure, magsisell na yan. So pag nasa TP3 na, wag na kayong mag-entry ha. So antayin nyo na lang pag merong breaking of structure. Kasi mag-change na yan. Meron times na mag-continue ng buy, magbibigay na naman ng buy, entry point at saka TP1, TP2, TP3. Or if possible, may breaking of structure, kung buy ba yan, magpa-sell na naman. Okay? So, kapag po nasa 1,000 capital po, mga magkano po monthly target profit para nasa safe zone na. Kung sa 1,000, try natin to compute na. So, 1,000, if you have 1,000 na capital, i-times nyo, i-divide nyo sa, let's just say, sa 1 month, 30. Tama, 30 days. Pero kuna natin ng apat na dalawa. So, 8. Tama, kasi Saturdays and Sundays, walang forex trading. So, let's just say, sa 38 kuna natin, so 22. I-divide natin sa 22 days. So, kailangan lang natin mag-keep ng $45. $45 per day. Para
Kung sa $45 per day, yung 1,000 mo, magiging doble on the next. Okay? Every day po ba nagbibigay kayo ng Zoom link sa SMI? Actually, ang Zoom link is nasa SMI lang. Every now and then, nag-change ng Zoom link. So, for example, itong Zoom link, kung sinare lang sa inyo, possible na pag next meeting, iba na yung Zoom link na nasa SMI. So, every time na gusto nyong magpasok sa SMI, Telegram lang kayo kuha ng Zoom link. So, ano yung latest na Zoom link sa Telegram, yun, dun kayo papasok. If ever pagpasok nyo walang SMI, just inform your coach para ma-inform namin na Coach Kurt kasi si Coach Kurt ang nagpaparan. Baka merong mga technical issues or baka nag-shutdown lang muna yung laptop kaya hindi walang SMI. Just inform para at least ano din, set up pa ulit. Okay? Wala nang questions? If wala na, all good, learning, merong natutunan? Hmm? Okay na? Okay, sige. Thank you. Nice meeting everyone and see you and happy trading. So next, bukas is Saturday, Sunday, walang forex trading, merong Bitcoin. So happy trading and thank you sa lahat ng nandito. I hope you learned. If hindi pa nyo naintindihan, balik kayo mag-join sa Monday na sessions. Okay? Paulit-ulit para matutunan at matutunan. Okay, bye-bye. Thank you and God bless everyone.